Inis na nagtakip ng mga tenga si Amanda. 10:00 na ng gabi at halos 1 oras na niyang pinipilit ang sarili na matulog, pero may maingay sa kabilang bahay. Nagmumula ang ingay sa 1A at parang mga newlyweds na naghaharutan ng mga nakatira doon. Tunog kasi yun ng babaeng tumitili sa kilig. Bumuntong hininga si Amanda, saka tumayo. Bitbit ang unan, naglakad siya palabas ng kwarto. Pumunta siya sa mga bakanteng kwarto para lang maalala na wala nga palang gamit doon. Nikot yun, wala. Sa huli sa kwarto ni Hendrix na siya kumakatok. Mabilis naman siyang pinagbuksan nito. "Dito muna ako," bungad niya. Ang ingay ng mga nakatira sa 1A. "Akala mo silang bagong kasal." Nakasimangot na sagot niya. Tinawanan lang siya ng asawa at nilakihan ng pagkakabukas ng pinto at pinatuloy siya. Hindi na bago kay Amandang matulog na katabi si Hendrix. Sa mga out of town kasi ay silang magkatabi. Lalo na kapag hindi kasama si Sandra. Hindi siya takot na tumabi sa lalaki dahil sigurado siyang wala itong gagawing masama sa kanya. "Hindi ka pa matutulog?" Tanong niya nang hindi sa kama dumiretsyong lalaki, kundi sa study table. Noon lang niya napansin na nakabukas ang laptop nito. "Maglalaro lang ako," palusot nito. Siyempre hindi siya naniwala. "Nagtatrabaho ka eh. Ang daya mo ha, tapos ako bawal?" "Oo na, papatayin ko na to." Walang nagawang sabi ni Hendrix, saka isinarang laptop. Nahiga na ito sa tabi niya at tumagilid paharap sa kanya. "Weird, no?" sabi nito. Tiningnan niya ang asawa at kinunutan ng noo. "Ang alin?" "Itong sitwasyon. Na-imagine mo ba na darating ang araw na makakatabi mo ko sa pagtulog na pareho na tayo ng apelyido?" "Siyempre hindi, no? Isipin ko nga lang na asawa kita, parang awkward na. At kasalanan kong lahat ng ito, pati ikaw dinamay ko pa." "Sa tingin ko naman, hindi na rin masamang ideyang pakasalan ka. Kilalang kilala na natin ang isa't isa. Wala nang kailangang itago at di mo kailangang magpanggap. At higit sa lahat, tanggap natin ang isa't isa despite all our flaws." "Ikaw, naisip mo ba yon?" "Hindi," matapat na sagot niya. "Pero ngayong sinabi mo, tama ka naman. Nahihirapan lang siguro kung i-absorb tong sitwasyon dahil ibang taong pinangarap kong makasama sa altar, yung makakasama habang buhay." "I understand," nakangiting sabi ni Hendrix, pero ang mga mata naman ay ibang sinasabi. Parang may disappointment na dumaan doon. "Pero naisip ko rin na ang lalaking pinakasalan ko ay ang lalaking higit pa sa pinangarap ko. Tama ka, tanggap mo ako sa kabila ng lahat. You just proved to me that you can sacrifice your personal life for me. Wala yatang ibang gagawa ng lahat ng yun para sa akin kundi ikaw lang." Sa wakas gumiti ng totoong asawa. Seryoso si Amanda sa sinabi. Kung ikukumpara si Miguel, ang lalaking pinangarap na makasama sa harap ng altar, at si Hendrix, na handang magsakripisyo para sa kanyang kapakanan, walang panama si Miguel sa kaibigan. Mahal niya si Miguel, oo. Pero wala itong ginawa kundi ang saktan siya, paasahin, lokohin, at pasinungalingan. At sa lahat ng panahong umiiyak, si Hendrix ang naroon para samahan siya. "Matulog ka na," utos nito maya-maya. Sa halip na sundin, umisod siya para yumakap dito. "Thanks, Drix." Gumanti ito ng yakap at gaya ng dati, nakaramdam siya ng kapayapaan. "Huwag muna tayong bumili ng gamit ng baby dahil hindi pa naman sure ang gender." Saway ni Amanda kay Hendrix. Bukod sa ayaw na gumastos ang asawa para sa anak, pakiramdam niya hindi yun tama at sobra-sobra na. "Bakit naman hindi? Alam ko namang gusto mo ng dekorasyon na ng isang kwarto sa bahay. Pero iniisip mo na hindi ako dapat gumastos dahil hindi ko naman anak yung pinagbubuntis mo." Napayuko siya dahil tama si Hendrix. Bakit ba niya nakalimutan na best friend niyang lalaki? Na kahit hindi magsalita, nalalaman nito kung anong nasa isip niya. Hinawakan ng asawang mga pisngi niya at pinagtama ang kanilang tingin. "Look, De Vera ng apelyido mo, di ba? At De Vera din ang magiging apelyido ng batang yan. Kaya wag mong isiping anak mo lang yan, okay? Anak natin yan. Anak natin siya." Mangiyak-ngiyak na tumango si Amanda. Hinawakan ni Hendrix ang kamay niya at marahang hinila patungo sa infant department ng mall. Hinayaan niya itong bilhin ng mga gamit na gusto.
Unti-unti ay natatanggap niya na si Hendrix ang kikilalaning ama ng anak at magiging pamilya sila. Pagkatapos na mamili ay dumaan sila sa OB-GYN. Ayaw ni Hendrix na umabsent siya sa check-up at kapag may nararamdaman siyang kakaiba, agad nang niyayaya nito para magpatingin. Mas paranoid ito kaysa sa kanya pagdating sa pagbubuntis. Habang nagmamaneho ay tinawagan nito ang mama niya. Ma, pwede bang dyan muna kami maghapunan ni Amanda? Gusto raw po niya ng kare-kare niyo eh. Napangiti si Amanda nang marinig na tawagin ni Hendrix ng mama niya. Okay po, salamat. Diyan na po kami dederecho. Binalingan siya nito matapos makausap ang mama niya. Request granted? Kumusta naman ang buhay may asawa? Tanong ng mama ni Amanda. Sinamahan niyang ina sa kusina habang nagluluto. Naiilang pa rin siya kay Hendrix. Yun yata ang unang beses na nailang siya sa lalaki. Okay naman ma. Nakakapanibago dahil buong buhay ko, kasama ko kayo. Pero sanay na naman din ako sa presensya ni Hendrix. Kaya hindi mahirap. Wala naman nagbago, gaya pa rin kami ng dati. Ang kaibahan lang, nakatira na kami sa iisang bubong. Hindi ka ba nahihirapan sa pagbubuntis mo? Nitong nakaraan, hindi na gaanong madalas ang pagsusuka ko. Saka laging nakaalalay sa akin si Hendrix kaya wala kayong dapat alalahanin. Alam mo, nak, noong nalaman kong buntis ka at si Hendrix ang ama, ang saya-saya ko. Malungkot dahil aalis ka sa bahay. Pero panatag ako na hindi ka masasaktan kahit kailan. Panatag ako na may mag-aalaga sa'yo. Kahit wala na kami ng papa mo. Kahit alam niyong hindi naman to sinasadya. Oo. Siguro ngayon hindi mo pa siya mahal sa romantikong paraan, pero matututunan mo rin yun. Mabuting tao ang asawa mo at hindi siya mahirap mahalin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi mo siya natutunang mahalin kahit noon pa. Kasi ako, kahit nung mga bata pa kayo nang gusto kong magkatuluyan. Napangiti si Amanda. Talaga ma? Aba oo, mabilis na sagot nito. Kaibigan namin ang mga magulang niya. At nakita namin kung paano siya pinalaki. Successful ang mga negosyo at napakagwapo. Ano pang hahanapin mo? Alagaan mong relasyon niyo, anak. Naniniwala ako na mauuwi rin kayo sa pagmamahalan. Maganda rin ang pundasyon niyo, pagkakaibigan. Inakbayan niya ang kanyang mama. Susubukan ko, ma. Anong susubukan? Gawin mo dahil wala nang atrasan yan. Kasal na kayo. Hindi rin nagtagal magkakasama na sila sa hapagkainan. Naikwento ni na Hendrix at Amanda na nakapamili sila ng gamit ng baby habang naghahapunan. At hindi sila tinigilan ng mama niya hanggat hindi nito nakikita ang mga yon. Ang swerte ng apo ko. Ang cute ng gamit. Sabi pa ng mama niya na mas excited pa yata kaysa sa kanya. Dadalaw ako sa inyo sa mga susunod na araw. Tutulungan kita sa pag-aayos ng kwarto ng baby. Sige ma. Hindi pa sila agad umuwi ng gabing yon dahil dumaan pa sila sa bahay ng mga magulang ni Hendrix na tuwang-tuwa rin nang makita sila. Kulang na nga lang huwag na silang pauwiin at doon na lang patulugin sa bahay ng mga ito. 10:00 na ng gabi nang makauwi sila sa sariling bahay at kahit wala nang maingay sa kabilang bahay ay sa kwarto pa rin ni Hendrix natulog si Amanda. Gusto kasi niya ang amoy ng kwarto nito. Mabuti na lang at walang angal ang asawa. Mas naunang nagising si Amanda kay Hendrix kinaumagahan. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na pagmasdan ng asawa. She had a feeling that she was starting to see him in a different light. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Ano bang mali kung ibabaling niyang damdamin kay Hendrix? He was her husband anyway. Pinagsawa niyang mga mata sa magandang tanawin sa kanyang harap. Noon lang niya na-appreciate kung gaano kagwapo si Hendrix. Dati nagtataka pa siya kung bakit maraming babae ang nagkakandara pa rito. Ngayon ay alam na niya kung bakit. Dahil tulog naman magaan niyang pinindot ang tungki ng matangos na ilong nito. Cute, mahinang sabi niya. Sa pagkabigla hinawakan ni Hendrix ang kanyang kamay. Saka isiniksik sa palad niyang mukha nito. Good morning. Nakapikit pa ring bati nito. Morning. Babawiin na sana niya ang kamay pero pinigilan siya ng asawa. Magluluto ako ng almusal. Natatawang sabi niya. Mamaya na. Tutol nito at hinila pa ang kamay niya para mas lumapit siya rito. Wala nang nagawa si Amanda kundi ang humilig sa dibdib nito
dahil iyon ang pinakakomportable na posisyon niya. Niyakap nito sa kanya ang isang braso. Weird pero masarap sa pakiramdam. Drix? Pwede ba akong magbasa ng manuscript mamaya? Promise, isa lang. Nakangiting sabi niya. Pag-iisipan ko, pabirong sagot nito. Alam niyang ganoong tono ni Hendrix. Pagbibigyan din siya nito. Hindi rin nagtagal sabay na silang tumayo para maghanda ng pagkain. Bakit hindi mo na lang ilipat ang mga gamit mo sa kwarto ko? Tutal parang enjoy ka naman sa kwarto ko. Pabirong tanong nito nang nasa kusina na sila. Okay lang? Biro din niya. Mag-asawa naman tayo, anong masama? Sige, mamaya ilipat mo ng gamit ko sa kwarto mo. Nakangiting sabi niya. Bahala ito kung seseryosohin ang kanyang sinabi. At gaya ng nangyari ng nakaraan, tinawagan uli ni Sandra si Hendrix dahil sa trabaho. Isang manuscript lang ha? Bili ng asawa na nagmamadaling umalis dahil importante daw ang itinawag ni Sandra. Oo, sagot niya. Ingat ka. Dire-diretso nang umalis si Hendrix pero wala kahit ang halik nito sa kanyang noo. Napakunot noo tuloy siya. Kailan pa naging big deal yun sa kanya? Amanda was reading Minerva Abueva's manuscript entitled Unplanned. Bigla ay natigilan siya. Parang malapit kasi yun sa kanyang sitwasyon. Loving her best friend was the most Jenna had made. Nakakalungkot lang. Wonderful mistake na huli niya na iyong na-realize. Now Hugo was gone and he was nowhere to be found. Kasalanan niya. Sinaktan niyang lalaki. Kung mas maaga lang na nagising sa katotohanan, ay hindi na sila humantong sa ganoon. Siguro tama nga ang iba na nasa huli ang pagsisisi at malalaman mo lang kung gaano kahalaga ang isang tao kapag wala na ito sa'yo. Nakapanghihinayang. Huminga siya ng malalim at pansamantalang tumigil sa pagbabasa. Pumesto siya sa bintana at tinanaw ang pool. Nang magsawa pumikit siya at ninamnamang mahinang ihip ng hangin. She was trying to weigh her feelings. Naisip niya si Miguel. Magtatagpo pa kaya ang mga landas nila? Kung oo, isa lang ang kanyang dasal. Sana naubos na ang lahat ng damdamin para dito sa sandaling yon. May takot pa rin kasi siya na baka kapag nagkita sila at ito pa rin ang itinitibok ng puso, ay masaktan lang niya si Hendrix. Pero ano nga bang nararamdaman ng asawa para sa kanya? At doon na nagsimulang lalong maguluhan si Amanda. Kahit kailan kasi hindi nabanggit ni Hendrix na mahal na siya nito. Nang higit pa sa pagiging matalik na magkaibigan. Mabuti na lang at nag-ring ang kanyang cellphone at naputol ang pag-iisip. It was her mother. Hintayin daw niya ito at tutulungang mag-ayos ng kwarto ng baby. Magandang ideya yon, lalo pa't may gumugulo sa isip niya. Ang ganda talaga ng bahay niyo, anak. Wala pang balak ang may-ari na ibenta ito sa inyo? Tanong ng mama niya pagdating nito. Parang wala pong balak si Miss Rodora na ibenta to. Si Hendrix, may plano ba siyang magpagawa ng sarili niyong bahay? Hindi agad siya nakasagot dahil hindi matandaan kung napag-usapan na nila yon. Parang hindi pa. Hindi ko alam eh. Nasaan pala siya? Akala ko ba wala munang magtatrabaho sa inyo dahil kakakasal niyo lang? May inaasikaso po. May mga nangyayari kasi sa negosyo niya na hindi pwedeng hindi personal na puntahan. Hinayaan ko na lang. Sa bagay, para naman sa magiging anak niyong pagsisikap niya ngayon. Nag-guilty bigla si Amanda. Kahit na sinabi ni Hendrix na tanggap nito ang anak at handang maging ama nito, hindi pa rin niya maiwasang mahiya sa lalaki. Huminga siya ng malalim at pinilit na itaboy ang mga negatibong bagay. She was sure that he would be an amazing father to their child. Oo, mula ngayon, iisipin na niya na ito talagang ama ng anak. Walang ibang lalaking karapat-dapat na maging ama ng anak, kundi ang asawa lang at wala ng iba. Nakakatuwa tong kusina niyo, ang daming laman, masayang sabi ng mama niya. Natatakot po yatang magutom si Hendrix, natatawang sabi niya. Hindi, alam lang niya na tamad kang lumabas para bumili ng pagkain, kaya nag-stock na ng marami. Ikaw ang ayaw niyang magutom. Wika ng kanyang mama. Habang nagbubuklat ng rep sa kusina. Napangiti na lang siya. See? Your husband was really a gem. Iyon ang sinabi ng kanyang mama habang nag-aayos ng kanyang lulutuin sa kusina.
Dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.